yung usap-usapan po natin mamaya na po. Okay, kumusta po ang lahat? Exhausted ba kayo? Pagod ba kayo? Ha? Dapat may energy tayo, di ba? Kasi kung wala kayong energy, bibigyan ko kayo ng pang-energy. Okay. Sabi ng isang Bible verse, pag mayroon tayong mga kahinaan sa buhay, mayroon tayong kalungkutan sa buhay, isa lang ang dahilan at isa lang ang magandang gawin natin dahil magbasa tayo ng Biblia. Okay. Itong sabi ng Matthew chapter 11:28, sa mga lahat ng mga nanghihina at kailangan ng lakas at kailangan ng pasensya at kailangan ng pahinga, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Napakagandang verse para sa isang katulad natin na tao lang na nanghihina, nagkakamali, at kailangan natin magpalakas at kailangan natin magpahinga sa tulong ng Word of God. At kung kayo naman ay takot, mayroon din tayong mga Bible verse na pwede natin gawin. Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but the power of love and a sound of mind. Diba? Ilagay lang natin ang sarili natin sa presensya ng Panginoon tuwing mayroon tayong mga kalungkutan o panghihina, kung mayroon tayong kahinaan. So, before we start, we have some announcements. And I call all the musicians over here. So, can you flash the announcement, please? Okay. This is our announcement before we start. Make sure everyone is clear, presence of mind. Make sure everyone is, totally giving your presence to the Lord. It is better to give praise for 2 hours rather than putting yourself on social media, which is not helping you. It's really giving you a lot of attention to distractions. So it's a very simple reminder that I hope everyone can cooperate. And the cooperation is not for everyone to encourage. It is to give yourself a presence near to God. Okay, so let's get up and let's welcome one another. And tell your brothers and sisters that welcome to the presence of the Lord.
masigla. Okay, sana ganun din kayo kasigla sa spiritual natin. Kasi yung spiritual natin, ito yung worldly, fresh, needed natin. So, pakiusap ko po bago tayo mag-declare, sana masagdag mo na lahat ng bago tayo i-declare yung word ni God, I hope everyone declared it in the holy presence of God. Amen. And declared that you really meant it for your life. Amen. And declared it bold in your boldness that this is what you needed to be near of God. It's good thing when you declare that. You know, make yourself imagine that God is near with you. God is beside you. Amen. God is everywhere. God can give you a proper bless and protection Amen. and everything you do in our life. Okay, let's do the declaration of God. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Amen. I declare that I will use my words to bless people. I will speak favor and victory over my family, friends, and loved ones. Amen. I declare I walk in the blessings of Almighty God. I am filled with wisdom. I make right decisions. I have clear direction. Amen. I declare that the Spirit of the Sovereign Lord is on me. I am anointed through Christ. Amen. I declare God bless me with promotions, with success, with an obedient heart. I am strong and I will not be discouraged, for God is with me. Amen. I declare whatever I put in my hands will prosper and succeed. I will be blessed in the city and blessed in the field. I will be blessed when I go in and when I go out. Amen. I declare I will lend and not borrow, and I will be above and not under. Amen. I declare that my God will supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen. I declare that every negative word, every curse that has ever been spoken over me is broken in the name of Jesus. No words of the enemy will prosper against me. Amen. Almighty, holy, and heavenly God, this is all I boldly decree and declare in the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, God. Thank you for tonight. So are you excited? Isa namang mapagpalang Sabado. Hallelujah. Glory to the King. God gave Israel a path to His presence, and it was through the tabernacle. The tabernacle has three parts: outer court, inner court, and holy of holies. And they have to go through different steps and trials before entering or end up of Holy of Holies. Tonight, church, we're gonna enter or take the tabernacles through our worship and prayer. Amen? Amen. Let us give our heart to the Lord because He's worthy. He's our King. Hallelujah. Heavenly Father, we gathered tonight and came into agreement. Thank you, God, for tonight, Lord God. Thank you, Lord God, that you bestowed your love upon us, Lord God. Thank you, Lord God, for the forgiveness of our sins, Lord. You will do something tonight, Lord God. May gagawin kang miracle tonight, Lord God. Is healing, answered prayer, Lord God. And whatever uncertainties that we are facing right now, Father God, Lord, you are in the midst of us, Lord God. You will give us strength, confidence, and provision, Lord God.
Thank you, Lord, for the night, Lord God. You will do amazing things tonight, Lord God. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, God. You will release peace, love, and wisdom to us, O Lord. Hallelujah. Glory to the King who was and is to come. Splendor and majesty are before him. Strength and beauty are in his sanctuary. My mouth is filled with your praise and with your glory all the day of our lives. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, God. Glory to you, O God. Jesus. Lord, my heart cries out, Lord, to the King, my greatest love and life, and you everything, glory, glory, I hear the angels sing. Open my ears, O Lord, open my ears, let me hear your voice to know that sweet sound. Oh, my soul, reach
When all things pass
Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Are we blessed, church? Amen. Lakas ng echo. Echo. Hallelujah. Una sa lahat, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Bago po ako Bago po ako mag-umpisa, gusto ko muna pong magpasalamat sa inyong lahat sa prayer nyo para kay tatay, sa pakikiramay nyo po. Kanina po 4 o'clock Philippine time, 4 a.m. Namatay na po si tatay. Yung pinag-pray natin last week. Umuwi na po siya sa ating Ama. Amen? Doon, wala na siyang nararamdamang sakit. Malamang natutuwa na yun, nag-gitara na yun doon, walang sablay. Kasi pag nagtutugtugan kami, pag sablay ako sa tugtog, nagagalit sa akin yun eh. So, kahapon po, bago po siya mamatay, bago siya mawala, nakapag-video call pa po kami. Kung nakita niyo yung story ko kahapon, yun po yung last na video call namin. Nung nakita niya ako, kumaway ako sa kanya, tapos hirap siya magsalita pero pinipilit niya. Sabi niya, Alden? So, hinayaan ko na lang po. Tinanggap ko na lang kahit nakakalungkot. So, yun na po yung huling usap namin. Maiksi lang po yun. Kasi hirap na po siya magsalita. Talagang bumigay na po yung katawan niya. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa inyong prayers. Amen. So, dako tayo sa ating pag-aaralan sa gabi ito. Ready na po ba kayo? Amen. Amen. Ang ating pong babasahin ay ayan. Nasa Luke chapter 15 verse 25 to 32. Sahin po natin. Verse 25, meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened cow because he has him back safe and sound. Verse 28, the older brother became angry, and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat, so I could celebrate with my friends. But when this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, comes home and kills the fattened calf for him. Verse 31, my son, the father said, you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. Amen. Let's pray. Hallelujah, Lord. We thank you. We praise your name, O God. Salamat po sa gabing ito. Salamat po sa pag-iingat po sa amin.
nakarating kami rito sa usaling ito, Lord. And we pray, God, na sa bawat sulok, Lord God, ng usaling ito, maranasan ang bawat isang presensya mo, Panginoon. Lord, kumilos ka po sa buhay namin. Lord God, nakita namin ang mensahe mo, ang nais mong sabihin. Lord God, mangusap ka po sa puso ng bawat isa. And we thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so yung ating pong binasa, ito po ay last part ng parable na sinabi ng Panginoon Jesus. Ito po yung the lost son, or mas kilala sa the prodigal son. Yan. Alam niyo po, itong chapter 15 ng Luke, tatlo po yung parable na kinuwento ng Panginoon. Ang unang parable is yung lost sheep. Kung saan iiwanan niya ang 99 na sheep at hahanapin ng isa. At yung pangalawang parable naman ay yung tungkol sa silver coin. Na may 10 coins yung babae, nawala yung isa at hinalugog niya ang buong bahay para makita yung coins. At yung pangatlong parable is yung the prodigal son, kung saan may isang anak na bunso na naglustay ng kanyang mana, nag-good time, pumunta ng Kita Kids, pumunta sa Ratski, pumunta dyan sa Bourjuma. Ay, ibig sabihin, nagkano siya, sabi nga sa labas, nagwalwal. Inaksaya niya yung pera niya hanggang sa dumating na naghirap siya at halos kainin niya na yung kaning baboy dahil walang magbibigay sa kanya ng pagkain. Pero muli siyang bumalik sa kanyang ama at tinanggap naman siya ng kanyang ama at pinag-party pa siya. Amen. So, yung tatlong parable po na yun, isa lang po ang ibig sabihin. May nawala, lost, found, at they celebrate. So, tayo po bilang mananampalataya, minsan na rin po tayong nawala. At minsan na po tayong nakita at nagdiwang ang langit nung makita tayo. Amen. Kaya nandito tayo ngayon dahil sa dahil natagpuan natin ang ating Panginoon. At nagdiriwang ang Panginoon at ang langit, ang mga anghel ay nagdiriwang dahil muli tayong nakita. Amen? Amen. Sa binasa natin, pero hindi lahat ay natuwa sa pagbabalik ng prodigal son. Hindi siya kagaya nung kung yung ama ay tuwang-tuwa, binihisan siya, pinagkatay siya, at nagdiwang sila. May isang tao na hindi masaya sa pagdating niya. At yun ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Amen. Si Kuya. Si Kuya yun. So si Kuya po, tawagin natin kang Kuya. Si Kuya, ibang-iba po ang ugali niya doon sa bunso, kay bunso. Kung si bunso ay lumayas, iniwan ng kanyang ama, nagpasasa sa kanyang mana. Ito pong si panganay, si Kuya, hindi niya iniwan ng kanyang ama. Nagpatuloy siya sa paglilingkod, at hindi siya naglustay ng kahit anumang kayamanan ng kanyang ama. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya nagustuhan ang nangyari. Iba nga, nagalit siya. Sa verse 28, nagalit siya. Nung nalaman niya na dumating yung kanyang kapatid, nagalit siya. Ngayon, bakit kaya siya nagalit? Yung si panganay, si Kuya, ibang-iba siya doon sa kwento ng parable. Kung saan
ang ending is happy ending. Di ba? Pero siya hindi. Nung makita niya yung kapatid niya, nagalit siya. Una, bakit siya nagalit? Sino pang hindi magagalit? Di ba? Siya na nagbubungkal sa bukid. Siya na nagpapagod. Tapos, wala man lang nag-inform sa kanya na may party pala. Di ba? Kung kayo lumagay sa katayuan niya. Di ba? Tugtugan kayo ng tugtugan dito, hindi nyo alam ng kakainan na doon sa labas. Naubos na yung pansit. Naubos na yung siomay. Di ba? Di ba? Ikaw yung hirap na hirap sa paggawa. Ikaw yung pagod na pagod. Tapos pagdating mo, meron palang may nagpo-party mo sa bahay. Tuk, 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 tuk. Narinig niya eh. Sabi, anong nangyayari? Si tatay mo nag-party. Nag-request ng mobile. Duk, duk, duk. Bakit? Kasi yung kapatid mo dumating. Dumating siya na buhay. Kaya nagdiwang ang iyong ama. So nagalit, nag-react si kuya. Nag-react siya. Para sa kanya, unfair yun. Hindi patas. Di ba? Para sa kanya, hindi siya natuwa kagaya ng kanyang ama. Para sa kanya, hindi nararapat gawin yun. Sa isang taong naglustay ng kayamanan, sa isang taong nag-iwan sa'yo, tapos pagbalik niya, bibigyan mo pa ng party, may welcome party pa. So, kasi niswerte, sabi ni Kuya. So, hindi po siya magagalit kung wala po siyang pinaghuhugutan. Amen? Hindi siya magagalit ng walang dahilan. Pagod lang siguro si Kuya, siyempre pag pagod ka, mainit ka ng ulo, pero hindi. May pinaghuhugutan si Kuya. Sabi sa verse 30, balikan natin yung verse 29. Ayan, nagalit. Verse 29. Bakit siya nagalit? Sabi niya, but he answered his father, look! Tignan mo! Tumingin ka! Ayan. Tignan mo! Sabi niya, all these years, nagpakaalipin ako sa iyo. Hindi ko sinuway ang mga utos mo. Tapos hindi mo ako binigyan. Ako hindi mo ako binigyan ng party para mag-party kayo ng mga kaibigan ko. Kasi nakita niya yung pagod niya. Nakita niya yung pagiging parang alipin na paglilingkod sa kanyang ama. Tapos siya walang party. Yung isa, di ba? Isipin natin, di ba? Sa trabaho, di ba? Ikaw yung overtime ng overtime. Di ba? Lagi kang naiiwan. Minsan overtime, tawag doon, walang bayad yung overtime mo, di ba? OTY, di ba? Tapos nung nagkaroon ng increase, yung umuwi ng alas 5, siya yung mataas ang increase. Di ba? Yung hindi pumapasok ng Sunday, siya yung nag-promote. Di ba? Tapos siya pa yung hindi marunong. Ikaw alam mo lahat. Kaya nga sa'yo binibigay yung trabaho kasi alam mo lahat eh. Ang problema, pagdating ng increase, wala. Masakit, hindi? Masakit. Masakit, sakit kaya. Diba? So, pagkatapos niyang i-describe yung sarili niya, ako, halos maging alipin mo, hindi kita sinuway sa utos mo. Pero ano siya ngayon? Sabi ng tatay niya, anak, pumasok sa loob, may party. Hindi! Huwag mo akong hawakan. Ano pumasok? Hindi. Diba? May ganun, diba? Ayaw niya pumasok. Pero sabi niya, hindi ako sumuway sa mga utos mo.
Pero dahil sa party, sinaway niya yung anak ng tatay niya. Dahil sa pagkatay ng isang pinatabang guya, hindi niya sinunod yung tatay niya. Pumasok ka sa loob, hindi. Ayaw niya pumasok sa loob ng bahay nila sa galit. Para sa kanya, mas deserve niya yung party. Para sa kanya, mas better siya kaysa kapatid niya, kaysa kay bunso. Para sa kanya, hindi na-appreciate ng tatay niya yung ginagawa niya. Diba? Ano ang pumasok sa katawan ni Kuya? Self-righteousness. Self-righteousness and jealousy. Jealousy yung bintana binubuksan na gano'n. Diba? Selos. Selos at inggit. Ipinagmalaki niya sa kanyang ama yung ginagawa niya. Halos maging alipin ako. Hindi kita sinusuway. Diba? Pinakita niya yung sarili niya, pero nakikita natin ngayon yung sarili niya kung ano siya. Nagiging self-righteousness na siya. Nagiging seloso na siya or inggitero na siya. Alam niyo po, kapag mag-ama, di ba, pamilya, tapos ikaw nagtatrabaho sa kumpanya ng tatay mo o sa negosyo nyo o sa kabuhayan nyo, tapos para kang alipin, makikita mo po doon na walang maayos na relasyon yung magtatay. Di ba? Nakakita na ba kayo na anak mo pero kung magtrabaho parang alipin? Wala, di ba? Karamihan sa kamag-anak, bossing. Bakit parang bossing yan? Kamag-anak yan ang may-ari. Di ba, kahit ikaw po ang may-ari ng isang kumpanya, bakit mo pahihirapan yung anak mo? Anak mo yun eh. Ngayon, ikaw naman bilang anak, kung nakakaranas ka, nararamdaman mo, feeling mo, para kang alipin, ibig sabihin po, wala kayong maayos na relasyon ng ama mo. At dahil po sa pagiging righteousness, self-righteousness mo, mas nagiging ano ka po yung matuusin. Alam niyo yung matuusin? Oh, kwenta ka ng kwenta. Ako gumawa nito, dapat siya nang gumawa niyan. Mas malaki yung ginawa ko, dapat mas malaki yung parte ko. Ganon. Ganon yung matuusin. Yung konting bagay, kinukwenta mo. Yun. Ganon po ang self-righteousness. Ako, ang ganda ng ginawa ko, pero bakit hindi ako nakatanggap ng ganito? Minsan kinukumpara mo yung ginagawa mo sa ibang tao. Kasi nagiging self-righteousness ka na. Kaya, dahil sa self-righteousness ng isang tao, ni Kuya, hindi niya kayang tanggapin yung kanyang kapatid. Hindi niya kayang tanggapin. Hindi niya kayang patawarin yung kanyang kapatid. At hindi niya rin ma-accept yung decision ng kanyang ama. At ngayon, nagagalit na siya sa tatay niya. Kaya sa tingin niyo, sino yung mas prodigal dun sa dalawa? Si bunso o si panganay? Diba, pag binabasa natin yung prodigal son, laging napopokus sa atin is yung prodigal son. Diba? Pero hindi natin napapansin si Kuya. Si Kuya pala yung mas, dapat ng title nito is yung The Other Prodigal. Kasi yung anak na bunso, hindi siya nagalit sa tatay niya. Yes, naglustay siya ng kayamanan, lumaya siya, pero hindi po siya nagalit sa tatay niya. Pero itong si panganay, siya yung nakatira sa bahay ng tatay niya, siya yung kasama niya araw-araw, pero ngayon siya yung nagagalit sa tatay niya. Galit siya sa tatay niya, galit siya sa kapatid niya.
Hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa ng tatay niya. Dahil napupuno na siya ng galit, napupuno na siya ng selos, napupuno na siya ng pagiging self-righteousness. Ngayon, sabi ko nga, bakit niya naranasan yun? Kasi pakiramdam niya, slave siya. Nung gumagawa siya, pakiramdam niya, masyado siyang inaalipin. So kapag, sabi ko nga, pag gano'n ang pakiramdam mo, iba, malayo ang relasyon nyo. Malayo ang relasyon nyo mag-ama. Amen? So kapag malayo po ang relasyon natin sa Ama, kahit tayo po, hirap tayo magpatawad. Kahit tayo po, hirap po tayong tumanggap sa taong nagkamali sa atin. Kaya tayo nahihirapan kasi malayo o malayo yung ating relasyon sa ating Panginoon. Sabi nga sa John 15:15, no longer do I call you slaves, for the slave does not. Bakit hindi naintindihan ni Kuya ang ginagawa ni Tatay? Because for the slave does not know what his master is doing. Amen? But I have called you friends, because all things that I have heard from my Father I have made known to you. So, kung malapit ang relasyon natin sa ating Ama, mauunawaan natin kung ano yung ginagawa niya. Mauunawaan natin kung bakit natin dapat patawarin ang isang taong nagkamali. Kung bakit natin dapat tanggapin ang isang taong nagkamali sa atin. Kung minsan, hindi lang minsan, maraming beses, Kristiyano ka, pero ang dami mong pagalit. Kristiyano ka, pero yung kapatid mo, kaaway mo. Bakit malimit kaaway ng kapatid yung kapatid? Alam niyo kung bakit? Magkamukha. Galit sa kamukha. Nakakita na ba kayo ng gano'n yung magkapatid pero hindi nagbabati? Lahat nabanggit ko na to, no? Hindi ko na babanggitin ulit kasi naka-live na naman. Baka mapanood. Di ba? So mahirap natin tanggapin ang taong nagkamali sa atin kung tayo mismo malayo tayo sa Panginoon. So dapat po maging malapit tayo. Minsan nagtataka ka, bakit kaya itong taong to, hirap na hirap akong patawarin? Gusto ko siyang patawarin, pero kapag nakikita ko siya, kumukulo yung dugo ko. Papatawarin ko siya, pero ayoko na siyang makita. Bakit? Hindi po kasi natin napapansin. Nalalayo ko yung relasyon natin sa Panginoon. Kung alam natin, kung malapit ang relasyon natin, di ba sabi ko, malaman mo ang ginagawa ng Ama dahil hindi ka na alipin. Hindi malayo yung relasyon mo sa Kanya. Kaya malalaman mo kung anong gusto ng Diyos para sa iyo. Amen? Ayan. Kung malalim lang po ang relasyon natin sa Ama, kung malalim lang po ang relasyon natin sa ating Panginoon, kaya natin accept, kaya natin tanggapin. Kahit ano pa man yung ginawa na sa atin ng ating kapatid, kaibigan, ng boss, yan, di ba? Minsan, hindi natin napansin, galit na galit tayo sa boss natin. Yung boss ko na mas matalino pa ako dun eh. Kalahin niya lang kasi may-ari ng kumpanya, kaya boss siya. Minsan, ganun tayo, hindi natin napapansin, nagkakarami tayo ng galit. At nakakainis tong taong to kasi ibang lahi eh. Iba pa yung amoy. Di ba? Minsan, napakasuplado natin sa amoy eh. Ang tagal na natin dito, di pa tayo nasanay eh, no? Bakit?
Matindi naman talaga kasi amoy, no? At matindi talaga eh. Pero, tiisin mo na lang. Yun ang magpapatibay ng immune system mo. Tapos, ito pa sa verse 30, kung minsan, dahil sa pagiging self-righteousness natin, tingin natin mas okay tayo, mas magaling tayo. Kung minsan, di ba, pag may tumatayo sa harapan, oh, bakit nag-back up na yun? Di ba, may issue yun? Oh, bakit siya, pinatayo na sa harapan? Eh, mas magaling ako magsalita pa dyan eh. Grabe, magaling tayo nga. Kung minsan, napapansin natin yung mga tumatayo sa harap, pero ikaw, matagal ka na pinapatayo, ayaw mo. Di ba? Ang tagal mo na nakaupo. Kaya nasanay ka na nakaupo, ayaw mo nang tumayo. Ayaw mo nang tumayo sa harapan. Di ba? Oo. Kasi sabi ito sa verse 30, but when this son of yours, who was squandered your properties with prostitute comes home, you killed the fattened colt for him. Ayaw niya nang tanggapin kapatid niya. Tong anak mo na to. Di ba? Minsan ganyan tayo. Sawayin mo nga yung anak mo na yan. Yung pala ikaw tatay, no? Di ba? Kami minsan pag nag-uusap kayo mag-asawa, alam mo, ang cute-cute na ng apo mo. Apo mo rin yun eh. Di ba? Nakikita niya, dahil sa galit niya, nakikita niya yung mali ng kasama niya. Nakikita natin yung mali ng iba, pero hindi natin nakikita yung attitude natin. Amen. Di ba sabi nga sa Bible, bago mo alisin yung puwing sa iyong mata, di ba? Sa mata ng iba. Tanggalin mo na yung troso. Ang laki pala ng puwing mo, troso, no? Hindi mo makita. Di ba? Di ba sabi sa Bible? Bago mo tanggalin yung puwing, puwing lang yung sa kapatid mo, sa katabi mo, sa kaibigan mo, pero kitang-kita mo. Pero yun sa'yo, ang laki ang poste. Hindi mo makita. Kasi nga, self-righteousness. Tingin mo, mas magaling ka sa kanya. Okay lang sabihin sa akin na mas pogi sila sa akin. Totoo naman. Basta natuwa ako kay tatay. Alden. Hindi ba? Hindi totoo. Joke lang. Hindi ba? Hindi na kumapagsalita si tatay. Yun. Masaya na siya. Nag-message na nga eh. Sino na gusto sumunod? Ay, amen. Huwag po natin ikumpara yung sarili natin sa iba. Kanya-kanya po tayong buhay. Amen. Kung meron kang galing, i-share mo. Diba? I-share mo. Mas maganda i-share mo yung galing mo kesa sabihin mo mas magaling ka sa kanya. Amen. Huwag po nating hingiin sa Diyos, Lord, deserve ko to. Dapat ito ang sa akin. Ito dapat ang ibigay mo sa akin. Mas deserve ko to. Huwag po natin hingiin yun. Kasi pag binigay niyo ng Lord yung deserve mo, baka hindi mo magustuhan. Baka hindi natin magustuhan kung ano yung deserve natin. Kasi wala naman pong matuwid. Walang matuwid. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, pinapaging matuwid niya tayong lahat. Amen? Amen. Kaya dapat wala po tayong ipagmalaki. Wala po tayong dapat ipagmalaki. Lalo na sa Panginoon. Kapag nagmalaki tayo sa Panginoon, mas lalong nagmalaki tayo sa mga kasama natin dito. Yan. Verse 31, ito naman, last na po ito. Ay, sorry. Kaya, sabi ng ama, my son, the father said, ito pakinggan po natin ito. Sabi niya, you are always with me. Amen? Amen. Dapat alam po natin, ang Panginoon laging nasa atin.
Hindi po siya lumalayo. Tayo po ang lumalayo sa Kanya, pero siya, lagi siya sa atin. Ito po maganda, sabi niya, and everything I have is yours. Amen? So, ito po yung pangako ng Panginoon sa atin. Wala man tayong material na bagay, hindi man natin nakukuha yung gusto natin. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng akin ay sa'yo. Amen? So, wag po tayo mawalan ng pag-asa. Kung meron tayong gusto na hindi natin, maaaring hindi natin makuha yan dito sa lupa. Pero lahat ng pag-aari niya sa langit ay atin. Amen. At yun nga, huwag natin kalimutan na kasama natin lagi ang Panginoon. Ano man ang mangyari, malungkot man o masaya, mahirap man o madali, kasama natin ang Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po tayo lahat. Amen. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah, let's pray. Hallelujah, Lord, we thank you. We praise your name, God. Salamat po sa kabutihan mo, Panginoon. Lord, humingi po kami ng tawad sa iyo kung may pagkakataon, Lord God, na nagiging self-righteous kami. Na akala namin yung mga ginagawa ng paghihirap ay sapat na para suklian mo ng higit pa. Pero Lord, salamat na tinuturuan mo kami na naglilingkod kami, Panginoon, hindi dahil sa blessing. Naglilingkod kami, Panginoon, dahil doon sa nag-bless sa amin, Panginoon. And Lord, sinabi mo, Lord God, na hanapin muna namin ang kaharian mo. At ikaw na po ang bahala sa lahat ng pagpapala. Ayaw mo, Lord, na mabago, Lord, yung motibo namin na gumagawa kami para lang kami pagpalain. Kundi, gumagawa kami, Panginoon. Sumusunod kami sa iyo dahil mahal ka namin, Panginoon. Sumusunod kami sa iyo dahil yun ang kalooban mo sa amin, Panginoon. At salamat po, Lord, na hindi mo kami pinagkukulang, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, na tinuturuan mo kami, O Diyos, na patuloy na magpakumbaba, Lord, na hindi namin makita yung kakulangan ng iba, hindi namin makita yung sobra ng iba. Lord God, bagkus, Lord God, makontento kami sa anong meron kami. At matuto kami itong pagyamanin, palaguin, Lord God, na magiging tulong sa aming buhay bilang mananampalataya. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Sa pangako mo, Lord God, na lagi ka namin kasama, Lord God. At ang lahat ng iyo ay amin. We thank you. We praise your name. We bring back all the glory to you. In Jesus' name we pray.